Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo. Manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing sa ating Kabayan News PH. Nasa description niyan. I-subscribe niyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At ito galing po sa kanya. Kakapasok lang Ted Filon na galit na matapos pirmahan ni PBBM ang 2025 budget. Korupsyon binunyag. Aba, anong meron dito mga kapatid? Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Let's get down. Okay mga kaibigan, i-play na po natin ito. Ayaw ma-play. Saglit lang. Eto na, nakita ko na mga kapatid. Play! Ba't nila nagagawa ito, ma'am, na sa mga mukha natin, pinamamalas sa atin ng mga tanga tayong tao? Linawin natin ha. Ted Filon kasama si Prof. Silio ba to? Magno. Muling kinalampag ang Malacanang at Kamara kaugnay sa pagbito sa 2025 budget at pangtanggal sa pondo ng PhilHealth. Ayan, patungkol po dyan ang ating pag-uusapan. Ano? Sige, tuloy natin. Na kunwari talagang may ginawa yung presidente, pero sa totoo lang po, katulad ng kinukwento natin madalas, itong unprogrammed appropriation, ito yung mga hindi na priority kasi hindi na paglaanan ng aktual na budget. Naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita dyan. Naglolokohan at patuloy na ginagagi ang taong bayan. Sabi po ni Madam, ano? Okay, tuloy tayo. Kayo ba agree sa sinasabi? Ako, base sa aking opinion, parang ganun na nga din eh. Parang may pabito-bito pa tapos cha-cha-cha. Ganun din naman. No? Sige nga, sige nga. Mga kabayan, muling kinalampag ng programa ni Manong Ted Filon ang tila may mali sa mga desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay pa rin sa malaking issue sa PhilHealth kung saan ay tinanggalan ito ng budget. Ito ay kahit pa man magbito si President Bongbong Marcos Jr. sa ilang items sa 2025 national budget. Hindi pa rin ito masusolusyonan ang ilang problema sa budget ng gobyerno. Ito ay ayon kay Professor Silio Magno, former Finance Undersecretary. Ayon kay Magno, tila nagiging sunod-sunuran lang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga nagiging desisyon ng Kamara na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez Jr. So, eto na nga, base sa aking opinion, ano, mas nasusunod pala talaga si Tamba. Yung sinatawag na Tamba, di ba? Si Sir Romualdez. Kasi parang wala naman nagagawa ang presidente, parang mas malakas itong si Romualdez. Kaya ako, pakiramdam ko talagang weak po si PBBM kung ganito, ano. May pabito-bito pa, no? Pero parang palabas lang nga ba? Question mark ha? O tuloy tayo. Kung matatandaan, tinanggalan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang budget ng PhilHealth at inilagay ito sa ibang ahensya kung saan ay malinaw na magagamit ito ng mga politiko sa kanilang pangangampanya sa darating na eleksyon. So okay, ito naman. Tinanggalan o binawasan o pinakialaman itong sa PhilHealth kasi nga parang ang sinasabi nila may budget pa. Okay, sige. Pero sana pinondohan nyo lang ho ng pinondohan itong PhilHealth kasi mas kailangan ho ng mga mamamayang Pilipino yan. Nung nilipat daw di umano, sabi dito sa ating video, yung pinaglipatan pwedeng magamit. Pwedeng magamit sa pangangampanya o hindi kaya makikinabang yung naglilipat. So ang mga Pilipino natin, hindi na ho sa kanila kasi bago yung mga ganito eh. Kaya kapag nakakarinig sila ng mga lipat-lipat, tapyas budget, o hindi naman kaya nababawasan o babawasan kesyo may budget pa, no? Naaamoy nilang may anomalya. Ako naman din, no? Base sa aking opinion, parang may magic na mangyayari. Yung mga prioridad, no? Lalo na yung mga prioridad, Department of Health, tapos Department of Education ba? Tama? O pinagbabawasan din yan?
tanong lang, ako'y nagtatanong, saan ba napupunta? Saan ba ipupunta? At anong pwedeng maging mangyari kung bakit doon ipupunta? Kung ano pa man yan. Ano ba yan? Eh yung iba, natutuwa sila kasi napirmahan na. O pipirma na, ganyan. Ayos. Naku, ewan ko na. Ganito na ang Pilipinas natin ngayon. Ang gusto lang naman ho natin, pagbabago. Pagbabago lang ho, hindi puro pagbabago, tas magiging regular na ba yung ayuda na yan? Diba? Magiging regular na po ba yan? Nagtatanong lang ho. Kasi kahit magbigay ho tayo ng magbigay ng ayuda, eh kung hindi naman nagbabago yung mga kalsada nyo, sira-sira pa rin dyan. Binabaha pa rin sa lugar ninyo, tas wala tayong nakikitang pagbabago. Ang taas pa rin po ng bilihin, pataas ng pataas. Eh wala. Ang nangyayari, no, ako nakikita ko kasi ang mga kapwa Pilipino natin kapag nasabihan sila na mabibigyan kayo ng ayuda, alam mo, tuwang-tuwa yung mga kababayan natin kasi nga natutulungan sila. Ang problema, yung mga tumutulong na iba, naglalagay po sila ng mga muka at pangalan nila na parang ipinapaintindi sa mga binibigyan galing mismo sa bulsa nila. Eh galing naman yan sa pera ng tao. Budget ngayon, no? Ay, ewan. Ano, mga kababayan, siguro talagang kailangan tiis-tiis na lang muna tayo. Ano? Eh hanggang kailan? Hindi mo naman mapapababa si PBBM eh. Kahit sino naman na nananawagan na, yung mga matataas pa na ano, eh wala rin naman. So, parang narinig ko nga kay Tatay Digong natin eh, hintayin na lang ho natin. Baka kasi mapihit din yung ano eh, yung chacha, di ba? Charter change. Nako, wag naman ho sana. Mag-focus sa atin lang, no, gusto lang naman ho natin may nakikita tayong project doon sa mga trilyones na pipirmahan o pinirmahan na ba? Pinirmahan na ba? Oh. Ewan. Pero sana may nakikita ho tayo. May ganyan pala kalaking pera ang Pilipinas natin. Pero dapat napupunta sa mas magandang bagay. Eh nakikita ng mga tao karamihan, no? Palibasa kasi yung mga ibang kababayan natin, trabaho, gigising sa umaga, almusal, tapos tatrabaho, pagdating sa bahay, konting inom, yung mga tatay na, tapos matutulog na, konting kalabit kay misis, kinabukasan, repeat, ganun na naman. Ganun lang, hindi naman wala naman silang pag-aaral o pagse-search sa mga nakaupo. Basta ang alam nila, okay itong presidente, hindi okay ang presidente, mga ganun lang. Hindi ho madalas nanonood. Pero, iba na ho ngayon. No? Dati, telebisyon, nanonood sila. Parang ang gulo ko, no? Pero, hindi na sila naniniwala madalas, no? Mas gusto na nilang manood sa social media, sa YouTube, kasi modern, eh. Medyo, anong pinanonood mo? TV? Luma na yan eh. YouTube na uso ngayon eh. Dati, mga news anchor, mga press, o kung ano pa man, yun lang yung, ano ba itong tawag doon? Mga nagbabalita, ano tawag sa kanila, news anchor, basta mga ganon, no? Pero ngayon, mga vlogger na, nagsasabi na rin sila ng mga sarili nilang opinion, at yung mga tao, napapaniwala na rin. Wag lang tayo doon sa fake news, ano? Kasi nagagalit doon yung kabila eh. Ayaw nila ng mga fake news. Ngayon, gusto na ng mga tao manood sa mga vlogger. Bakit? Eh, minsan pag nanonood sila doon sa sa kabila, wala silang ibang ibinabalita kundi ipagtanggol nila yung alam nilang yung alam nilang nagbigay si ganito, nagbigay si ganire. Pero ang Vice President natin, naibalita ba nila na ang daming satellite, iba't ibang branch, di ba, no? Meron bang balitang ganon sa mainstream? Wala. Kung meron, salamat, no? Salamat kung meron. Nabawasan pa nga yung satellite na branch, di ba? Sabi. Tapos tumutulong si BP Sara, wala namang mga nakalagay na
by Romualdez, tapos mga mukha ni BP Sara. Wala namang ganun pag tumutulong si BP Sara. Diba? Ang nangyayari, walang muka. So, bigay lang ng bigay ng tulong ang ating BP Sara. Kahit wala siya o pumunta man ng abroad o kahit saan lugar, may Office of the Vice President. Yung mga tauhan po, gumagalaw po lahat yan. Yun ang maganda. Kayo naman mga kapatid, pag nakakita kayo ng mga tumutulong tapos may mga muka, huwag nyo sanang isipin pera nila yun. Malay mo hindi. Diba? Nanghihinayang ako sa budget. Sana itong susunod na taon, mahal po naming presidente, yung budget po, maramdaman naman ng taong Pilipino. Magsusona na naman kayo. Sasabihin nyo na naman may flood control, mas pinagtibay. Baka magulat na naman tayo, biglang umulan. Kaya kailangan kapag magsasabi kayo, kailangan accurate na sa mga susunod. Dahil totoo nga, sabihin na natin, sinasabi nyo may flood control. Pero nung binaha ng binaha, halos hindi na sa inyo naniniwala kahit sabihin nyo meron nga talaga. Biruin mo, sinasabi nga 1 billion plus sa isang araw sa loob ng isang taon, di ba? Nasaan na yung mga yun? Ganun-ganun na lang ba? Kailangan kung may flood control, pag-isipan kung anong mabuti dun sa flood control, pagtibayin, ewan. Itong susunod na budget, sana po walang kurakutan na mangyari. Hangad namin na maramdaman hindi lang po sa ayuda. Salamat sa ayuda, pero wag naman puro ayuda. Dami naman pwedeng magawa pa sa pera ng Pilipinas eh. Bigay nyo lahat sa akin. Trillion, di ba? 6 trillion ba yun? Correct me ha, if I'm wrong, ski. Tuloy muna natin to. Ano pang meron dito? Grabe. Kabayan News PH, load pa tayo. Kung nag-iisip, itong gobyerno natin, nilalahat ko ha, pati executive at saka legislative, kasi sila yung gumawa ng justification na to eh. Di ba kayo nag-iisip? Ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung palaking-palaki na out of school youth. Ito yung mga estudyante natin sa grade 10 na walang kakayahan para sa comprehensive reading skills. Yung pinakamalaking problema natin, yung PISA score natin na napakababa at yung indikasyon ng kakulangan ng mga kabataan natin sa kakayahang magbasa at magsulat. Yes. Tapos ito yung ibibigay nyo sa ating datos na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo. Parang naglolokohan po talaga tayo. To be straightforward about this, ma'am, ano bang eksaktong word na maaaring magamit dito? Nag-iingat sila, Ted Pilot. Huwag yung pigilan, Sir Ted. To be frank about this, no? Hindi po talaga parang tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita dyan. Dahil dito sinabi ni Professor Magno na lantara na ang pamabastos ng gobyerno sa taong bayan, kaya dapat hindi ito palampasin, partikular ang mga benepisyo na dapat mapunta sa ating mga kababayan mula naman sa PhilHealth. Tama. At saka yun nga po yung debate na may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. At yan po ay nasa batas. So parang... nasa batas na naman. Nasa konstitusyon na naman. Lagi ko naririnig yan eh. Nasa batas naman, kailangan i-prioridad yung mga ganito. Tapos may naririnig tayong ibang mga balita. Labag yan sa konstitusyon. Konstitusyon, nilalabag. Hindi nyo na sinusunod yung konstitusyon. Yan, example po yan. Marami tayong naririnig na mga ganon. So, ibig sabihin, marami na palang nakakalabit. Marami na palang mali doon sa mga ginagawa nila. Nalalabag na pala yung konstitusyon. Kaso nakakalungkot lang mga kapatid, lagi lang ho nating napag-uusapan ito, hindi ho ata gumagalaw yung aksyon. Hindi ko alam kung saan mag-a-aksyon. Kasi nga, sila naman ang kumokontrol. So, cha-cha-cha. Diba? Ay na. Ako man. Nalulungkot ho talaga ako. Ewan ko sa Pilipinas natin. Sana ihipan sila ng Panginoon. Hindi ko dinadamay ang Diyos, ang sa akin lang. Dati kasi gusto ko sunugin sila sa apoy. Year 2024. Yung mga kurakot,
Yung mga mga manggagamit, kurakot, sumisip-sip, mga ganyan. Sunugin sa apoy. Hindi pala dapat yung ganun. Mas ipanalangin na lang ho natin na sana makalabit po ang mga puso nila kasi may mga pamilya din yung mga yan. Someday po yung mga taong yan magkakaanak, nagkaanak, magkaapo. Ang magiging susunod po na henerasyon nila, gusto ba nilang malaman ay kurakot yung Pilipinas eh. Sample lang no. Pangit yung Pilipinas. Bakit ba? Paano mo nasabing pangit yung Pilipinas? Kasi nung panahon na umupo yung papa ko, yung lolo ng lolo ko eh. Kurap daw yun eh. Di ba ang pangit pakinggan? Yun lang sa akin lang. Sana po mga kapatid ihipan ng mga puso, ihipuin ng mga puso nitong mga nakaupo at sunugin ho sa apoy. Hindi. Joke lang. Sana mabigyan ho sila ng tamang pag-iisip, kombinasyon ng puso na wag na lang ho silang gumawa ng mga masasama. Bagkos kanyo sana magkombinasyon ang Duterte tsaka si PBBM, Marcos para mas malakas. Yun lang sana eh. Wala nang iba pang mga umiepal, no? Mahirap kasi pag matino yung mga nakaupo sa mga galamay mo naman, mga kurap, wala rin. Sample lang Kaya dapat mga kapatid, para sa akin, ang mamuno yung mga matitino. Sino ba yung mga matitino? Para sa akin, mga Duterte. May resibo eh. Anong resibo? Papel? Hindi. May nakikita kasi. Oh my God, we're back again.